So, paano mo naman haharapin ng epektibo ang iyong higante? Rise above your fear. Tandaan natin na ang fear ay isang normal na emosyon. Kahit si David, I'm sure na nakaramdam din siya ng takot. Ang fear ay emotion na nilagay sa atin ng Diyos. Walang masama sa takot, pero ang masama at ang problema ay kapag yang takot na yan ay pinapairal mo para hindi mo magawa ang purpose ng Diyos para sa buhay mo. Yung mga sundalo ng Israel, hinayaan nila na yung takot nila ang umiral at mag-paralyze sa kanila para hindi magawa ng Diyos ang magandang plano nito sa kanila. Gustong ipakita ng Diyos na kaya niya silang ipagtanggol kung haharapin lang nila si Goliath at magtitiwala sa kanya. Kaya lang, hindi ito nangyari dahil pinairal nila ang kanilang takot. Maring sinasabi nila, what if nanalo si Goliath? What if natalo ako at napahiya ko ang buong Israel? What if yung aming bayan ay naging alipin ng mga Pilisteo? What if kinuha na nila yung aming lupain? What if nasaktan ako? What if? Ibigan, nangyari na ba sa iyo yan na nagtatanong ka, what if? Nahadlagan ka na ba ng takot para hindi mo magawa yung plano ng Diyos para sa iyo? Alam mo na pwede kang matakot and at the same time, pwede kang maging matapang. May nagsabi, courage is not the absence of fear, it's the absence of self. Ang tapang ay ang pagharap mo sa iyong higante kahit na ikaw ay natatakot. May nagsabi, fear has two meanings, forget everything and run, and face everything and rise. So, mamimili ka lang kung anong gusto mong definition. Kung gusto mong magtagumpay ang higante mo, kailangan mong tumayo at harapin ang iyong takot. Si David, napagtagumpayan niya yung kanyang takot. May nagsabi na habang yung mga Israelita daw ay takot na takot kay Goliath dahil nakita nila kung gaano kalaki si Goliath. Ay ito namang si David ay relax lang. Dahil nakita niya na sa sobrang laki ni Goliath ay hindi siya magmimintis para tamaan ito ng kanyang tirador. Kaibigan, si David ang tingin niya sa problema ay promotion. Ang tingin niya sa problema ay opportunity na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, paano mo tinitignan ng problema? Paano ito magiging daan para mamangha ang mga tao at madala mo sila sa Panginoong Yesus? Kaibigan, bumangon ka at harapin mo ang iyong higante at alalahanin mo yung sinabi ng Diyos sa Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang sabi dyan, in all things, sa lahat ng bagay, mabuti man o masama ay kikilos ang Diyos para sa ikabubuti. Now, pansinin natin, para kanino ang pangako na ito? Ang sabi dyan, for the good of those who love Him. Kaya nga, ang tanong kaibigan, anong katunayan na nakikita sa buhay mo ang pagmamahal mo sa Diyos? Si David, mahal na mahal niya ang Diyos. Sabi nga sa mga Gawa 13:22, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. At sabi dito ng Diyos, si David ay ang lalaking natagpuan ng Diyos na kinalulugdan ng kanyang puso. Bakit? Kasi sabi dyan, nagagawa ng buong kalooban ko. Grabe, no? Si David sa sobrang pagmamahal niya sa Diyos ay gagawin nito ang lahat ng kalooban ng Diyos. Ewan ko sa inyo, pero ako gusto ko nasasabihin ito ng Diyos sa akin na si Mike ang kinalulugdan ng aking puso. Dahil gagawin niya ang buong kalooban ko. Kaibigan, ito din ba ang nais ng iyong puso? Ang sundin ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Anong inuutos niya sa iyo na pinagpapaliban mo dahil natatakot ka o busy ka sa ibang bagay? Kaibigan, kung gusto mo magtagumpay sa iyong laban sa higante, ay kailangan mong ipakita na mahal mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kalooban niya. Tandaan mo na ang higante natin ay hindi tao. Ang kalaban natin ay hindi flesh and blood, kundi ang dyablo na gustong sirain ang ating buhay sa pamamagitan ng paglayo natin sa Diyos. Gagawa siya ng paraan sa pamamagitan ng iba't ibang sitwasyon, iba't ibang kasinungalingan, iba't ibang tao upang maging giant ng iyong buhay na magre-resulta para hindi mo matupad ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Kaibigan, alalahanin mo na ang ating mga higante sa buhay o mga challenges na pinagdadaanan
ay may layunin na tayo ay palakasin at hindi para pabagsakin. Kaya nga hindi mo ito pwedeng takbuhan. Si David ay mas lalong lumakas sa kanyang pananampalataya sa Diyos dahil hinarap niya ang higante at hinarap niya ang takot. Kaibigan, kailangan mo itong harapin dahil kapag hinarap mo ito kasama ang Diyos, saka mo marirealize na ang purpose pala nito ay palakasin ka at paunlarin. Gagawin ka nitong mas mabuting asawa, gagawin ka nitong mas mabuting magulang, mas mabuting anak, mas mabuting manggagawa, mas mabuting negosyante, at mas mabuting servant ng Diyos. Kaya lang, hindi ka lalakas kung hahayaan mo na mangibabaw yung takot at kontrolin ka nito. Huwag tayong maniwala sa kasinungalingan na dapat na lang nating sanayin ang sarili na naandyan talaga yung giant na yan, na wala na tayong magagawa. Mali, kaibigan. Humingi ka ng kalakasan sa Diyos at harapin mo ang iyong problema kagaya ng ginawa ni David. Noong 19th century ay merong kinuwento si Spurgeon patungkol kay King Cyrus na sumakop sa Babylon at pinalaya yung mga Israelita. Meron daw naging bisita si Cyrus na bilib sa kanyang hardin. At sabi niya kay Cyrus, ang ganda-ganda ng hardin mo at nagbibigay ito sa akin ng kasiyahan. Kaya lang, sabi ni King Cyrus, kaibigan, mas malaki yung aking kasiyahan kaysa sa iyo. Bakit? Kasi ako mismo ang nagtanim ng lahat ng puno dito sa aking hardin. Alam mo, sabi ni Spurgeon, ang isang dahilan daw kung bakit merong mga mananampalataya ang magkakaroon ng sobra-sobra sa langit na kasiyahan at reward ay dahil sa tulong ng Diyos ay marami silang kaluluwa na nadala sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, meron daw mas magiging fulfilled sa langit dahil nabigyan siya ng reward at mas marami pang responsibility ng Diyos. Bakit? Kasi napagtagumpayan nila yung takot. Dito pa lang sa lupa ay naging tapat na sila. Lumago yung pagmamahal nila sa Diyos, nagpagamit sila sa Kanya upang magbahagi ng mabuting balita. Nag-serve kay Lord, naging faithful na gumawa ng alagad at iba pa. Mas higit ang kanilang kaligayahan kaysa sa mga taong nanatili na natatakot. Kaya nga, ang tanong kaibigan, nai-imagine mo ba na darating yung araw, pagpunta mo sa langit na may babati sa iyo? Kapatid, dahil sa iyo, narito ako ngayon sa langit. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbabahagi mo sa akin ng mabuting balita at sa pagbabahagi mo ng iyong testimony. Grabe, ang saya nun. Kaya nga si Apostol Pablo, na-anticipate niya yung joy, yung kaligayahan doon sa langit. Dahil isa siya sa napakasipag na magdala ng kaluluwa sa langit. Sabi sa 1 Thessalonians 2:19-20, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang korona may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus, pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Grabe, yun daw mga mananampalataya na inakay, tinuruan, dinisciple nila Pablo ay sila yung kaligayahan, karangalan at korona na tatanggapin nila sa langit. Kaya nga na-realize ko pagdating sa langit ay malulubos ang iyong kaligayahan kung ngayon pa lang ay tapat ka na nag-i-invest ng iyong time, talent at treasure sa langit. Ikaw yung merong korona na tatanggapin sa langit. Kaya nga, kagaya ni David, harapin mo kung ano man yung nagiging hadlang para hindi ka magamit ng Diyos. Bumangon ka at humingi ka ng tulong sa Diyos at tutulungan ka niya.